subscribe. Hello kahugot, welcome to DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. At ang tampok nating kwento ngayon ay siguradong mag-iiwan sa inyo ng aral kung paano maging kontento dapat sa kung anong meron ka. Kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Debbie na hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, greetings to one and all. Just call me Debbie and please count me in as one of the kahugot kasi wala na din akong pinapalagpas na kwento sa dalawang channels mo, DKB and Kahugot TV. Matagal ko na pong gustong sumulat sa'yo. Nung DJ ka pa ay avid listener mo na ako kaya lang umalis ka naman sa radyo. Then one happy day na maituturing when my cousin Vera told me na nasa YouTube ka na kaya nagkaroon ulit ako ng pag-asang mabasa mo din ang kwento ko. And it's perfect timing for me to write my story kasi pandemic and most of the time ay nasa bahay lang. So let me begin narrating my story with high hopes na mabasa mo din ito sa DKB. Isinilang at lumaki kami sa aming family compound sa isang barangay na nasasakupan ng Solana, Cagayan. Gaya ng 8 niyang kapatid, si Mama ay nagmana din ng lote at 1 ektaryang sakahan mula kay Lolo. Pang-8 si Mama, 3 silang babae at 6 na lalaki at lahat sila ay nasa compound na yon. Pero nakakalungkot na isipin kasi hindi magkakasundo ang lahat mula nung mawala na sina Lolo at Lola. Isa pa ring nagpapagulo ay mga hipag ni Mama na nagmula kung saan-saan. May Bisaya, may Ibanag, may Itawes, meron pang Panggalatok. Si Papa ay Cebuano din, tubong Dumaguete City, at nagkakilala sila ni Mama noong nag-aaral pa si Mama sa CEU sa Maynila. Nabuntis siya doon at ayon sa kanya ay malaki na daw ang tiyan niya nung umuwi sila ng Cagayan. Isang kabiguan yon para kina Lolo at Lola kasi nagtiwala daw sila kay Mama noon na makakatapos ito ng pag-aaral kasi nagtapos siyang valedictorian ng high school. Kaya nga sa Maynila pinag-aaral ng kursong BS Biology dahil pangarap daw nito ang maging doktor. Malawak daw ang lupain ni Lolo noon at handa daw silang tuparin ang mataas na pangarap ni Mama pero dahil sa pag-ibig at kalayaan ni Mama sa Maynila noon ay hindi natupad ang pangarap na yon. Dahil nga sa nabuntis siya ni Papa noong 3rd year pa lang si Mama sa kanyang pre-med course. Lumikha daw yun ng galit at pangungutya mula sa iba niyang kapatid at dumanas si Mama ng pangit na pagtrato mula sa kanila. Hindi naman lahat kasi mayroon namang ka-vibes na kapatid si Mama. At kami ay meron din kaming mga ka-vibes na pinsan namin. So pinakasalan ni Papa si Mama at si Papa ang nagbukid doon sa pamanang 1 ektarya ni Lolo kay Mama. Pero maging ang bagay daw na yon ay tinuligsa ng ibang kapatid ni Mama dahil dapat daw ay wala nang manang lupa si Mama kasi marami na daw siyang nagastos na pera sa pag-aaral nito ng 3 taon sa Maynila.
At si Papa ay hindi rin nakatakas sa hindi patas na pagtrato ng mga ito sa kanya. Pero nagtiis sina Mama at Papa, hanggang sa kami nga ay isilang at lumaki, ay meron pa rin ganun maging sa aming magkakapatid, yung hindi fair na treatment mula sa mga kamag-anak namin. Minamata nila kami kasi sa totoo lang kami noon ang pinakamahirap, lalo na noong hindi pa nag-a-abroad si Mama. Pero natatandaan ko, sabi na lang sa amin ni Papa noon, hayaan nyo na sila. Basta mag-aral kayong mabuti at balang araw, kung gugustuhin yung tumira sa ibang lugar, okay lang. Huwag yung pinapatulan yung mga pinsan nyo. Tama man sila umali. Umalis na lang kayo at huwag nang umimik. Matuto kayo magpasensya at umunawa. Hindi kaduwagan ang lumayo sa gulo, kaya't hanggat kaya nyong lumayo, lumayo kayo. Simpleng-simple lang ang buhay namin habang lumalaki kami. Maliit lang ang bahay namin noon. Tanda ko pa yung panlabas na dingding namin ay kalahating hollow blocks at kalahating buho. Nag-abroad si Mama nung 4th year high school na ako at 2nd year naman si Bianca. Naging DH sa 3 bansa si Mama. Una Malaysia, then Hong Kong, tapos Kuwait. Nag-for good lang siya noong magkasakit na siya. Pero at that time ay si Bianca pa lang ang nagtapos ng college. At ang bunso namin si Bryle ay nag-aaral pa lang noon sa kursong civil engineering. Proud na proud noon si Papa kay Bianca kasi natapos talaga niya ang kanyang kurso. Nakagraduate siya. Well, sana all nakatapos. Ako kasi hindi. At hindi ko rin sinasadyang magaya kay Mama. Nabuntis habang nag-aaral sa college. Pero at least si Mama, mas magaan ang kwento niya kasi natanggap siya ni na lolo at lola. At pinakasalan naman agad siya ni Papa. Ako, hindi ganon kadali. Itinago nila ako. Inilayo nila ako. Kasi ayaw nilang mapintasan. Ayaw nila maging tampulan ng chismis ang pamilya namin ng dahil sa akin. Isa pang pagkakaiba namin ni Mama ay mahal siya ni Papa. Nagmamahalan sila kaya sila nagpakasal. Ako kasi iba. Nabuntis ako dahil lang sa pagpapanggap. I'm talking about Ron, na noon ay boyfriend ng kaibigan kong si Crystal. Nagpanggap kami ni Ron na kami para lang pagsilosin si Crystal. Pumayag ako sa gusto ni Ron na magpanggap kami kasi ang totoo ay matagal ko na siyang gusto. Si Ron ay isang pangarap para sa akin at hindi ako nag-atubiling kamtin ng pangarap na yon kahit sa pamamagitan ng pagpapanggap lang. Pero habang nagpapanggap kami ni Ron ay alam kong tinutotohanan ko ang pagganap kasi gusto ko lahat ng pangyayari sa pagitan namin ni Ron kahit na nagpapanggap lang kami. Hindi nga ako tumanggi nung inaya niya ako sa hotel at may nangyari sa amin at ginalingan ko.
At alam kong na-appreciate ni Ron yung nangyari sa amin kasi nga ginalingan ko kaya naulit-ulit pa. Kahit na noon ay hindi ko na siya inaakit, siya na ang nag-aaya. Until nabuntis na nga ako. Ako, Kuya Bono, ay isang babaeng napaka-ordinaryo. Average lang sa lahat ng bagay, lalo na sa itsura at talino. Nagdalaga ako na hate ko ang sarili ko sa pagiging sobrang ordinaryo. Yes, sobrang ordinary ako pero yung gusto ko to the highest level naman. Marami akong crush noon pero hindi nila ako crush. Nagka-boyfriend ako ng 2 pero sinagot ko lang sila for the sake na maranasan lang ang makapag-jowa kahit na wala namang emotional attachment. Kaya hindi rin nagtagal ang mga relasyon na yon. Part din ng pagiging average girl ko ang maging sidekick lang ng maganda at matalino kong friend na si Natasha. Alam mo yung kumbaga sa pelikula, ang role ko ay friend ng bida. Ganun ako. Supporting actress kind of thing. Nako-compare ko lang talaga ang sitwasyon ko noon sa showbiz kasi yung mga ordinaryong cast, talagang supporting roles ang nakukuha. Alin sa dalawa, yung sobrang ganda o sobrang pangit ang bida. Sila yung napapansin, sila yung nabibigyan ng break. While ordinary and average people like me, supporting lang talaga. Backup sidekick. Call it whatever you wanna call it. Pero sila yung nasa tabi-tabi lang. Wala sa kanila yung sentro ng atensyon. Ganun ako. Sadly, ganun ako. And boring yun. Lousy. Literal. Kaya nung mag-college ako, I decided to change something sa sarili ko. Sabi ko noon, ayoko na ng boring at masyadong ordinaryong buhay. Ayoko na rin yung magkakaroon ako ng crush na lilipas lang at hindi ako nagkakaroon ng special memory kasama siya. I know, galawang desperada ito, Kuya Bono. Pero first year and second year college ko sa CCT na UCV na ngayon sa Tugigaraw ay naging malandi ako. Malandi in the sense na ako ang gumagawa ng move para makilala at mapalapit ako sa crush ko. I had Justine, Reggie, and MR or Mark Ryan. Mga naging crush ko sila pero hindi lang sila dumaan basta sa buhay ko. Ibinigay ko ang katawan ko sa kanila kahit na wala kaming relasyon. Yes, pwede mong sabihin na naging parausan nila ako. And yes, pangit sa pakiramdam noong una kasi parang daig ko pa ang pokpok. Kasi ang pokpok kadalasan may bayad. Ako, totally free. Minsan, sagot ko pa ang pangmeryenda nila at pangyosi. Si Justine ang nakauna sa akin. Parang nandiri naman ako sa sarili ko noon. Parang nagsisi pa nga ako Kaso, nung una lang yon. Sumunod si Reggie, naggamitan lang din kami. No strings attached. After 3 months, nagkasawaan kami. Then, nakilala ko naman si MR na isang graduating student noon sa kursong Marine Transportation. Huli kami nagtalik ni MR 1 araw bago ang graduation nila. At nag-iwan siya sa akin ng mga salitang hindi ko makakalimutan. Alam mo, Debbie, sinasayang mong pagkababae mo. Wala ka bang kuya? Kasi pag ako kuya mo, hindi pwede yung ginagawa mong pagwawalang bahala sa sarili mo.
Wala kasi akong kapatid na babae pero alam mo, suggestion ko lang sa'yo, magpakatino ka. Pahalagahan mo yung pagiging babae mo. Huwag kang mag-asam ng gwapo na gagamitin ka lang. Gagamitin lang yung katawan mo. Maghintay kang may dumating na lalaking magpapahalaga sa'yo at mamahalin ka ng totoo. Sinubukan ko namang magbago, Kuya Bono. Pati school, lumipat ako sa St. Paul. Maraming nasayang na subjects pero okay lang. Ang mahalaga, makapagbago ako. Minahal ko si MR, Kuya Bono, pero may girlfriend siya noon kaya hinayaan ko na lang. Sa St. Paul ay naging kaibigan ko sina Trixie at Crystal. Kaklase ko sila sa 4 na subjects. Si Trixie ay pangit pero may character. Fashionista siya at iba ang galawan niya. Hindi siya jologs. Si Crystal naman magandang maganda at may kaya pa ang pamilya niya. Siya yung character na bida. Parang ganun. At napakagwapo ng boyfriend niyang si Ron. Si Ron na unang kita ko pa lang ay pakiramdam ko noon ay nalaglag ang panty ko. Yung itsura ni Ron parang K-pop style. Maputi siya na matangkad, medyo mahaba ang malambot na buhok at parang payat pero hindi naman buto-buto. Tapos iba ang kilos niya, hindi magaslaw pero hindi naman mahinhin. Cute ang mukha ni Ron at natural na mapupula mga labi niya tapos mahahaba ang mga pilik mata niya. Sobrang cute niya at manhid na lang siguro ang babaeng hindi kikiligin sa kanya. Kami ni Trixie ay parang sidekick ni Crystal. Hindi ako maganda at pangit si Trixie kaya naman kapag kasama namin si Crystal ay lalong umaangat ang kagandahan niya at kami ay alalay ang labas namin, minsan utusan din. Nagulat nga ako minsan bago ko pa lang silang kakilala nung utusan ako ni Crystal na bumili ng snack namin. Well, kasali naman ako sa snack pero hindi ko expected na uutusan niya ako. Sumunod na lang ako. Kaya lang ang pagsunod kong yon sa utos ni Crystal ay nakasanayan niya na. Hanggang sa hindi ko namamalayang kaibigang utusan na ako sa kanya. Hinayaan ko na lang kasi ganon din naman si Trixie. Hanggang sa nasanay na din ako sa ganong setup namin ni Crystal. Mabait naman kasi talaga siya. Mahilig maglibre at malambing naman siya kapag nag-uutos. May ugali pa si Crystal na kapag wala siyang barya o lower bill at may gusto siyang ipabili tapos wala ako, bubuksan niya yung bag ko at kukuha siya ng pera sa wallet ko. Sinasabi naman niya pagdating ko, "Deb, kumuha muna ako ng pera sa wallet mo ha, papalitan ko mamaya." Pinapalitan naman niya. Kung minsan sobra pa nga ang binibigay niya. Ang hindi ko lang talaga gusto ay yung pinakikialaman niya yung bag ko. Bagay na hindi ko naman ginagawa sa kanya. Then, nagkaproblema sina Ron at Crystal dahil nanligaw si Frank kay Crystal. Gwapo din si Frank, iba yung kagwapuhan niya. Matangkad siya na moreno at athletic ang body build niya.
At may kaya din ang kanyang family at si Frank ay dating kaibigan ni Ron. Ang mali ni Crystal ay in-entertain niya ang panliligaw ni Frank. Bagay na siyempre ay hindi nagustuhan ni Ron kasi nga sila pa. Until madalas na sila mag-away. Hanggang sa i-break na ni Crystal si Ron. Nalaman kong mahal na mahal ni Ron si Crystal nung minsang halatang inabangan niya ako sa paradahan namin. Isang hapon yun na pauwi na ako sa amin. Inaya niya ako mag-usap sa isang restaurant. At yun palang Kuya Bono, yung makasama ko siyang kumain sa isang restaurant ay sobra-sobra nang nagpakilig sa akin. At nung kumakain na kami ay inilatag niya na sa akin ang plano niya. Magpanggap daw kami. Liligawan daw niya ako at sasagutin ko naman siya. Titingnan daw niya kung ano ang magiging reaction ni Crystal. Pero ang sabi ko sa kanya, magagalit sa akin si Crystal, Ron. Baka isumpa ako nun. Baka saktan pa niya ako. Mas malaki ka naman sa kanya. At saka mahina lang yun. Kaya mong labanan yun. I mean, Ron, yung friendship namin, masisira. Friendship? Anong friendship? Debbie, ang mga totoong friends ni Crystal nasa Manila. Mga nag-aaral sa Ateneo, UST, Lasal. Ikaw, kayo ni Trixie, I doubt it kung friends talaga ang turing niya sa inyo. The way I see it, parang alilangan niya kayo eh. Hindi naman sana brainwash ako ni Ron pero pumayag ako. Kasi gumana na naman ang karupukan ko. Sa katunayan nung hapong yon na isama pa niya ako sa isang hotel sa Ugak Norte. Hindi nga lang kami nagsabay na pumasok sa hotel, hindi rin kami sabay na lumabas. Siya ang unang pumasok, siya din ang unang lumabas. Siyempre, na-enjoy ko yung moment namin ni Ron sa hotel. Itinuring ko yun na isa na namang pangarap na natupad. Pagkatapos namin ay nagbihis na siya at umalis. Ako nag-shower muna, pero paglabas ko ng shower, nakita ko ang wallet ni Ron sa sahig sa tabi ng kama. Pinulot ko at binuksan. At 2 pictures kaagad ang nakita ko. Picture niya nung maliit pa siya at picture ni Crystal. Inilagay ko sa bag ko ang wallet ni Ron kaya lang wala pa akong paraan noon para sabihin sa kanya na nasa akin ang wallet niya. Oo, nag-sex na kami't lahat pero nakalimutan naming magkuhanan ng cellphone number. Kinabukasan sa school, pagkatapos ng second subject namin ay nag-CR kami ni Trixie. Pero pagbalik namin, nakita ko sa harap ng desk ni Crystal ang wallet ni Ron at masama ang titig niya sa akin. Ba't nasa bag mo to? Tanong niya sa akin. Mabalasik ang mga mata sa pagtitig niya sa akin. Debbie, bakit nasa iyo ang wallet ni Ron? Ulit niya. Hindi ako mag-e-explain sa iyo, Crystal. Sagot ko. Tsaka ako dinampot ang bag ko, tsaka ako lumipat sa likod, kaso sinundan niya ako. Sumagot ka nga, Debbie. Nagsama ba kayo ni Ron? Bakit nasa iyo to? Hindi ko pa rin siya sinagot, Kuya Bono. At mabuti na lamang at dumating ang professor naming terror kaya't bumalik na si Crystal sa upuan niya.
Noong matapos ang klase naming yon ay mabilis akong lumabas ng classroom. Kasunod ng professor namin pero narinig ko ang sigaw ni Crystal sa pangalan ko. Hindi ko pinansin pero hindi ko rin inaasahang nasa corridor pala si Ron. Debbie, naiwan ko yata yung wallet ko sa hotel. Nakita mo ba? Na kay Crystal, sagot ko. Pero andyan na noon si Crystal at si Ron ang tinanong niya. Ron, bakit nasa babaeng yan ang wallet mo? May nangyayari ba sa inyo? Tila galit na tanong ni Crystal. Hindi sumagot si Ron. Kinuha niya sa kamay ni Crystal ang wallet niya. Tsaka niya ito tinalikuran. Lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko tsaka sinabing, "Halika na. Sabay na tayong mag-lunch." At hawak niya ang kamay ko, Kuya Bono, hanggang sa makalabas kami ng gate ng St. Paul. Gone with the wind, just let it flow. Let it take me where it wants to go, till you open the door. And there's so much more, I'd never seen it before. I was trying to fly, but I couldn't find wings. But you came along and you changed everything. Sino ba namang hindi kikiligin sa ginawang yun ni Ron sa akin? Oo, alam ko namang kunwari lang yun. Panggap nga lang, pero kinilig pa rin ako kasi ang totoo, mula nang may mangyari sa amin ni Ron ay mas lalo ko pa siyang minahal. Makaraan 3 araw, birthday ni Ron. Ipinaghanda daw siya sa kanila sa downstream. Tagalalo kasi siya pero hindi na daw siya uuwi. Sa apartment na lang daw siya maghahanda kasama ang 2 pinsan niyang babae at ilang kaibigan niya. Pinakiusapan niya ako noon na kung pwede akong umabsent para tumulong sa mga pinsan niyang magluluto. Umuo kaagad ako at nakilala ko nga sina Sita at Ellen na mga pinsan niya. Mababait naman sila pero nagulat lang sila. Halata nung ipakilala ko ni Ron sa kanila na bagong girlfriend niya. Si Sita hindi nakapagpigil. Tinanong niya si Ron, "Anong nangyari sa inyo ni Tisay?" Si Crystal ang tinutukoy niya. Tisay kasi talaga si Crystal. Hindi siya sinagot ni Ron. Sumenyas lang siya na parang wala na. Ako ang pinagluto ni Sita at Ellen kasi hindi raw nila sigurado ang mga timpla. Ako naman kasi ay mahilig din talaga magluto kahit nung elementary pa ako. In fact, nakapagluto ako ng spaghetti nung grade 4 ako. Ako lang mag-isa. Pero syempre napapanood ko si Mama noon pa. Ako ang katukatulong niya kapag nagluluto siya. Pinuri ni Ron ang luto kong spaghetti. Sabi pa niya, mapagkakamalan daw na galing sa Jollibee yun. Ganun din yung lumpiang Shanghai at buko pandan salad. Masayang masaya ako noon, Kuya Bono, lalo na nung ihatid ako ni Ron sa paradahan namin nung medyo gabi na. Habang naglalakad kami noon, manaka-naka ay paakbay-akbay siya sa akin. At kinikilig ako. Alam kong matamis ang ngiti ko sa tricycle noong pauwi na ako. Sobrang sarap sa pakiramdam at parang lumulubog na ako sa damdaming yun. Mahal na mahal ko na siya, kaya lang lahat yan ay hindi totoo dahil malinaw ang usapan namin na magpapanggap lang kami. You lift my feet off the ground, you spin me around, you make me crazier, crazier. Feels like I
Nasa kwarto kami ni Ron sa apartment nila at katatapos lang namin noong magkaroon ako ng lakas ng loob na magtanong sa kanya. Tanong na baka makasakit lang sa damdamin ko. Wala kasi akong nakikita o naririnig mula sa kanya tungkol sa kanila ni Crystal. Sa school kasi ay tuluyan na akong umiwas kina Crystal at Trixie. Nag-solo na lang ako noon. At si Crystal ay hindi na rin ako pinapansin. Hindi na rin niya ako kinumpronta ulit. Basta nag-iwasan na lang kami. So nung hapong yon sa kwarto ni Ron, habang pinupunas ko ang pawis sa likod niya ay nagtanong ako, "Kumusta na kayo ni Crystal?" Nilingon niya ako. "Bakit? Nagbalikan na ba kayo?" Hinarap niya ako. Hinawakan pa niya ang ilalim ng baba ko at saka niya sinabing, "Huwag na natin siyang pag-usapan, Debbie. Nakakasira lang ng mood eh." Watched from a distance as you make life your own. Every sky was your own kind of blue, and I wanted to know how that would feel. And you made it so real. You showed me something that I couldn't see. You opened my eyes and you made me believe. You lift my feet off the ground. You spin me around. You make me crazier, crazier. Feels like I'm falling and I'm lost in your eyes. You make me crazier, crazier, crazier. Isang linggo pa bago ang final exams ng first semester noong third year kami sa St. Paul noong mag-text sa akin si Ellen, ang pinsan ni Ron, at ang sabi niya, "Debbie, may pasok ka ba? May lagnat kasi si Ronnie. Wala siyang kasama dito kasi ako. Kailangan kong pumasok kasi may exam ako. Pwede ka ba magbantay muna kay Ron?" Automatic nasa apartment nila ako, Kuya Bono. Hindi ko na pinasukan yung mga sumunod na subjects ko. Makapaglingkod lang kay Ron. Kaya lang, nag-alala ako para sa kanya nung makita ko ang itsura niya. Para kasing hindi lang lagnat ang sakit niya kasi malalim ang mga mata niya at maitim ang paligid nito. Noon ay nirequest pa ni Ron na punasan ko daw ang katawan niya kasi pakiramdam daw niya ay nanlalagkit siya. Hinubaran ko siya noon, Kuya Bono, lahat ng saplot ng katawan niya. At para siyang baby na pinunasan ko ng bimpong may tubig at alkohol sa buong katawan niya. Napaka-flawless niya, Kuya Bono, at talagang ang kinis-kinis ng buong katawan niya. Parang baby din na pinulbusan ko ang dibdib niya, leeg at singit niya. At pagkatapos nun ay kumuha ako ng malinis na damit at shorts na isusuot ko sa kanya. Noong matapos ako ay nakatitig siya sa mukha ko pero hindi siya nagsasalita. "Bakit?" tanong ko. Hindi niya ako sinagot pero kinapa niya ang kamay ko. Tapos ipinatong niya sa dibdib niya. Nakatitig ako sa mukha niya kaya't nakita ko ang pagtulo ng luha sa gilid ng mata niya na hinayaan lang niyang mahulog sa unan niya. Hindi ko mahulaan kung ano ang dahilan ng luhang yon. Pero naisip ko, si Crystal. Siguro, nami-miss niya na. At siguro, hinahangad noon ni Ron na sana si Crystal lang nasa tabi niya nung sandaling yon na may sakit siya. You lift my feet off the ground. You spin me around. You make me crazier, crazier.
feels like I'm falling and I'm lost in your eyes. You make me crazier, 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 crazier. Noong mga panahong yun, Kuya Bono, pakiramdam ko, nagiging mature na ako. Lumalalim na ako mag-isip at nagawa kong ihanda ang sarili ko kapag natapos na ang laro namin ni Ron. Sem break, nakita ko sila sa Brixton Mall. Magkasama sila. Sina Ron at Crystal. Malayo sila sa akin noon pero hindi ko alam kung bakit napalingon si Ron sa kinaroroonan ko at saglit din niya akong tinitigan. Natural, masakit yun. Pero ano pa bang gagawin ko? Obviously, nagkabalikan na sila. Tanggapin ko na lang at magpasalamat dahil kahit sandali ay naranasan kong lumigaya sa piling ng mahal ko na may mahal na iba. May isang umaga, di mo hahagkan ang mata kong di ka magkikisnan. Turuan mong ako'y wag masaktan. Kahit ako para sa'yo ay isang hiram at hindi dapat magdamdam. Di mo lang alam na kahit pamali, naging langit ang bawat sandali. Magmula ng halik mo'y dumampi. Pag-ibig mo, pag-ibig ko, kapwa hiram. Wala ka bang pakiramdam? Di ba ako'y tao lang na nadadarang at natutukso rin? May aalis mo ba sa'kin na matutuhan kang mahalin sa bawat sandaling hiram natin? Di ba ako'y tao lang na nadadarang at natutukso rin? May aalis mo ba sa'kin na matutuhan kang mahalin sa bawat sandaling hiram natin? Kaya lang hindi na ako dinatnan. Pero nung una, hindi naman ako kabado kasi madalas naman talaga akong ma-delay. Pero after 1 month pa ay bumili ako ng 3 PT kit. And yes, confirmed, buntis na ako. Pero totally, Kuya Bono, wala akong pagsisisi at hindi rin ako natakot kasi alam ko namang hindi ako pababayaan ng magulang ko. Kasi ganon din naman si mama noon. Kaya matatanggap nila ang kapalaran ko. Yun ang akala ko pero hindi pala. Ipalaglag mo yan habang maaga pa. Ganito ang dikta ni mama sa akin nung kausap ko siya sa cellphone. Nasa Hong Kong na siya noon. Then, nasabi ni rin niya kay Papa at si Papa, mas mabait pagdating sa bagay na yon. Ang dami nga lang niyang tanong sa akin pero madiplomasya siya. Pinagkwento niya ako at umiiyak ako noon habang nagkukwento sa kanya pero hindi niya ako napaamin kung sino ang nakabuntis sa akin. Hindi ako nag-name drop, hindi ko binanggit ang pangalang Ron kay Papa, maging kay Mama. Kasi ayoko siyang idamay.
Kasi alam ko kasalanan ko naman lahat. O Kuya Bono, kahit bumaba ang pagtingin sa akin ng papa ko noon ay inamin ko lahat ng katotohanan, liban lang kung sino ang nakabuntis sa akin. Inamin ko na lumandi ako, na nagpaka-cheap ako kasi nga walang pumapansin sa akin. Yung mga gusto ko, hindi ako gusto. At sa tingin ko, naawa pa sa akin si Papa dahil sa pagka-desperada ko. Noon naman sobrang tumaas ang respeto at paggalang ko sa aking ama. Lalo na't wala sa option niya ang magpalaglag ako. Basta't kailangan ko lang daw sundin ang gusto niya. Dadalhin kita kay nanay sa Dumaguete. Ganito ang sabi sa akin ni Papa noon. Doon na daw ako magbuntis at manganak, bagay na sinunod ko na lang din. Nagtatalo sina Mama at Papa noon. Narinig ko ang boses ni Mama sa cellphone habang kausap si Papa. Ang tanong ni Mama, hanggang kailan may tatago si Debbie? Manganganak yan. So, pati yung bata itatago mo rin. Anong balak mo, Densyo? Sa Dumaguete na sila titira habang buhay? Kung kinakailangan, dun na sila habang buhay. Kesa naman kitlin mo yung inosenteng buhay ng bata na wala namang kinalaman sa mga nangyari. Buhay? Densyo, dugo pa lang naman yan. Hindi pa yan buhay. Madali pang malaglag yan. Pasensya ka na, mahal, pero hindi ako makakasang-ayon sa gusto mo. Isisilang ni Debbie ang anak niya at apo natin yun. Densyo, nakalimutan mo na ba kung paano ako hinusgahan ng mga kamag-anak ko dyan nung nabuntis ako habang nag-aaral pa? Ano na lang sasabihin nila? Like mother, like daughter? Pagpipiyasta na naman tayo dyan. Hanggang ngayon nga masama pa rin ang tingin sa atin eh. Tapos madadagdagan pa ng panibago na naman nilang pag-uusapan. Eva, dadalhin ko si Debbie sa Dumaguete. At hindi siya magpapalaglag. Yan ang desisyon ko, Eva. Igalang mo dahil ako ang padre di pamilya dito. Maganda din naman ang Dumaguete, Kuya Bono. Baryo din lang ang kinaroroonan ng bahay ni Lola. Ancestral house yon, malaki pero luma na. Halatang may kaya din sila talaga noon kaya napag-aral nila mga anak nila, liban kay Papa na maagang ang nag-asawa. Kasama namin ni Lola sa bahay niya ang bunso niyang kapatid na si Lolo Indo na isang bading pero may edad na rin. Nasa 48 na noon si Lolo Indo. At kasama din namin si Tita Lenlen na bunsong kapatid ni Papa. May anak na si Tita Lenlen, si Pitoy na noon ay 5 years old pa lang. Hiwalay sa asawa si Tita Lenlen pero may trabaho siya at proud single mom siya. At hinawaan niya ako sa kanyang pananaw sa buhay na kaya daw naming mamuhay na walang lalaki basta kasama namin ang anak namin. Ginugulo pa rin ako ni Mama noon. Pinipilit niya akong sabihin kung sino ang ama ng anak ko. Kailangan daw kasing managot. At least daw, masustentuhan man lang daw niya ang magiging anak ko at makatulong sa gastusin kapag nanganak na ako. Hindi pa rin ako umamin. Ayaw kong gulihin si Ron. Ayaw ko siyang bigyan ng problema. Ginusto ko yung mga nangyari sa amin kasi malandi nga ako noon. Isa pa, ayokong pagtawaran ako ni Crystal at Trixie.
Ayokong malaman nilang nabuntis ako ni Ron pero siya pa rin ang nagwag eh. Ayoko din ng iskandalo kaya hindi ako nagsalita kay Mama. Actually, kahit kanino, kahit kay Tita Lenlen, kay Lolo Indo, kay Lola, wala akong pinagsabihan kung sino ang ama ng anak ko. Anyway, sabi naman ni Tita Lenlen, may manghihilot daw sa kanila. Matandang babae na siya ding nagpaanak sa kanya. Napakahusay daw at libre pa. Donasyon lang, kusang loob. Kaya hindi pa rin ako nag-alala kahit nung kabuwanan ko na. Pinapadalhan ako ng pera ni Papa pero halos hindi ko naman nagagastos. Vitamins lang at check-up sa OB-GYN. Sabi naman ng doktor, walang problema sa pagbubuntis ko at manganganak ako ng normal. Sa pagkain naman namin, ay si Tita Lenlen ang bumibili. Ayaw niya akong pagastusin kasi katulong ako ni Lola sa pag-aalaga kay Pitoy na anak niya. Isa pa, maraming pera si Tita Lenlen kasi malaki ang kita ng mga negosyo niya. Hindi talaga niya kailangan ng share sa mga gastusin sa bahay. Nanganak ako noong June 9, 2015. Lalaki at pinangalanan ko itong Ronnie Ray. RR ang palayaw niya. At habang lumalaki si RR, Kuya Bono, ay nakikita ko ang malaking pagkakahawig nila ng kanyang ama na si Ron. Yung mata, ilong, bibig at ang kaputian ni Ron. Nakuha lahat ni RR. Naalala ko patuloy yung picture ni Ron noong maliit pa siya. Nakita ko sa wallet niya. Si Ron na mahal ko pa rin hanggang noon pero wala na kaming communication. Hindi ko na makita ang Facebook niya. Naisip ko baka blinak niya na ako or si Crystal ang nag-block sa akin. Si Trixie naman, marami na akong chat sa kanya pero hindi rin nagre-reply. At wala din akong makitang latest post sa Facebook niya kaya naisip kong baka hindi na active ang account na yon. Hanggang sa may isang araw na tinopak ako. Nagdesisyon akong tawagan si Ron. Kaya lang nagtaka ako kasi magre-ring ng isa tapos busy tone na. Laging ganun. So, tinext ko na lang siya. Sabi ko, "Hi Ron, kumusta ka na?" Ganun lang ang text ko pero inabot na ng ilang araw pero wala pa rin siyang reply. At nasaktan lang ulit ako kasi masyadong halata na kinalimutan niya na ako ng ganun lang. Mula sa mga naipon kong pera na mga pinapadala ni Papa ay nag-invest ako sa maliit na negosyo. Kasosyo ko si Lolo Indo. Nagbukas kami ng karinderya. Then, nang magtagal ay na-recruit din ako ni Tita Lenlen sa marketing ng isang produkto na hindi ko na lamang babanggitin. But to my surprise ay ang laki pala talaga ng kita, lalo na kapag marami kang recruits. Inisip ko noon na swerte sa akin ang aking anak na si RR. Nakakuha pa nga ako ng yaya niya na kapitbahay lang din namin. Kaya lang minalas naman si Mama dahil nagkasakit siya. Nasa Kuwait na siya noon pero hindi niya na natapos ang kontrata niya kasi pinauwi na siya. Noong time na yon ay nurse na si Bianca sa isang ospital sa Tugigaraw. Kaya lang mababa lang naman ang sweldo. Si Brian naman ay 4th year pa lang sa engineering pero nag-aalala siya noon na baka hindi na siya makapagpatuloy ng pag-aaral kasi umuwi na nga si Mama at 1 hektarya lang naman ang
sinasaka ni Papa. Tapos, nagpapagamot pa si Mama. Dahil may pera naman ako at kumikita ng maayos ay nagpresenta akong tumulong sa kanila. Pati sa pag-aaral ni Brian na bunso namin ay ako na rin ang sumagot. Hanggang sa namulat na lang ako na hindi pa pala sapat yung kinikita ko kung patuloy akong tutulong sa pamilya ko. Hindi na ako nakakaipon at dapat sana akong mag-ipon dahil may anak ako. At meron siyang kinabukasan na siyempre gusto kong paghandaan. Tapos nung humina na yung marketing business na sinalihan namin ni Tita Lenlen, doon na ako namumroblema. Hindi naman kasi kalakihan ang kinikita sa karinderya. Pero may dumating na tao sa buhay ko, Kuya Bono, na handang pagaanin ng buhay ko. Isang simpleng lalaki, maginoo at professional. Siya si Luis. Muling buksan ang puso, muli ay magtiwala at magmahal. Aral ng nakaraay magsilbing lakas. Lahat tayo'y dumanas ng kabiguan. Tandaan na ang buhay ay sadyang ganyan. Kaya't umasang may tunay na nagkatadhana. Kahugot, umasang darating ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man ang pagluha, pag-asa'y wag iwawaglit. Hugot mo'y sigaw, palayain at isatinig. Noong mga panahon yun, Kuya Bono, ay 24 na ako. At magtatatlong taong gulang na noon si RR. Madalas kumain sa karinderya namin si Luis, lalo na kapag tanghalian. Kasi ang project nila ay ilang hakbang lang ang layo sa karinderya namin. Actually, mabenta noon kasi sa amin bumibili ng ulam ang lahat ng tauhan ni Luis. Isang araw, kinalabit ako ni Lolo Indo at ang sabi, "Debbie, hinihingi ni engineer ang number mo. Ibibigay mo ba?" Bakit daw po? Tinatanong pa ba yun? Binata naman yan at wala ka namang asawa. Lolo Indo, hindi gwapo kaya ayaw mo. Hindi naman po sa ganon. Binigay ko na, Debbie. Teteksan ka daw niya mamayang gabi. Oh? Kinagabihan ay ka-text ko nga si Luis. And in fairness ay nakakaaliw siyang ka-text. Palabiro siya at mahilig siya sa mga punchline. At naging simula yun ng maganda naming relasyon as friends ng una. Mula din noon, kabubukas lang namin ang karinderya sa umaga, andyan na siya. Hindi kami nagsaserve ng breakfast pero sa amin siya nag-aalmusal. Kahit pritong itlog lang at sinangag na may katernong kape, okay na sa kanya. Nung tumagal pa, Kuya Bono, ay tumutulong na rin siya sa amin kapag marami talagang customers. Kinukuha niya yung mga pinagkainan ng customers. Pupunasan niya yung mesa. Kung minsan, nagtatakal din siya ng ulam kapag hindi na kami magkanda-ugaga ni Lolo Indo dahil sa dami ng ginagawa.
Kapag walang customers ay sumasaglit din siya sa karinderya. Nakikipagkwentuhan lang at kapag nasa karinderya ang anak kong si RR, nilalaro niya. Kinakarga, pupunta sila sa sari-sari store sa kanto at pagbalik nila ay ang daming hawak ng kung ano-anong pagkain ng anak ko. Hanggang sa inaya niya akong lumabas ng gabi, mag-dinner daw kami. Kaming dalawa lang at pinagbigyan ko naman. Noon ko pa siya lalong nakilala. Actually, isa lang yung tanong ko pero ang haba ng sagot niya. Ang tanong ko, Luis, bakit 37 ka na pero single ka pa? Tiningnan niya ako saglit, ngumiti, bumuntong hininga, tsaka nagsalita. Siguro, baka 3 na sana ang anak namin ngayon kung hindi lang ako iniwan ng babaeng gusto kong pakasalan. High school sweetheart ko siya. 14 years kami magkarelasyon at engaged na kami nung mag-abroad siya sa Dubai. Pero usapan namin 2 years lang siya doon at pag-uwi niya, magpapakasal na kami. Kaso may nakilala siyang iba doon. Pinoy din. At nabuntis siya ng lalaki. At yun yung rason niya kung bakit hindi na rin niya kaya makipagkita sa akin. Masakit yun, Debbie, sa akin. Pero later on, sabi ko tanggapin ko yung bata. Yung pinagbubuntis niya, basta iwanan lang niya yung lalaki at ituloy namin yung kasal namin. Pero sabi niya, mahal daw niya yung nakabuntis sa kanya. At iyon na daw yung gusto niyang pakasalan. Hala, I'm sorry, Luis. Masyado ako matanong. Hindi ko sinasadyang maalala mo pa yung okay lang, Debbie. 5 years naman na yun eh. 5 years na since maghiwalay kayo? Oo. You mean sa loob ng 5 taon, hindi ka pa rin nagmamahal ng iba? May nakarelasyon ako, 2. Pero yung nagmahal, hindi kasi that time habang may karelasyon akong iba, siya pa rin yung laman ng puso ko. Pero ngayon, Luis, nakalimutan mo na ba siya? Hindi pa. Hindi ko siya makakalimutan pero yung pag-ibig ko para sa kanya, wala na. Kasi may mahal na akong iba. Sumulyap sa akin matapos niyang sabihin ito. Ikaw, Debbie, yung gumising ulit sa puso ko. Alam ko, hindi ako gwapo pero mahal kita. At handa kong ialay sa iyo yung lahat sa akin. Ang buhay ko, ang puso ko. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya tuwing kasama kita, Debbie. Alam mo, pakiramdam ko nga, teenager ulit ako eh. At parang first time ko lang ulit yung may in love. Pero Luis, alam mo namang may anak ako sa pagdadalaga. Si RR. Mahal ko na rin eh. Nagpipigil nga lang ako pero sa totoo lang, gusto kong sabihin sa kanya na ako ang tatay niya. Nahihiya lang ako kasi napakapogi ng anak mo. Pero ako pangit. Hindi ka pangit, Ron. Sa totoo lang, kaibig-ibig ka naman kaya lang parang wala talaga sa isip ko ang makipagrelasyon sa ngayon. Nakafocus ako sa trabaho, sa anak ko, at sa pamilya ko sa amin. Sa akin kasi sila nakadepende ngayon. Debbie, nag-iisa na ako sa buhay. Kung tatanggapin mo akong maging bahagi ng buhay mo, tutulungan kita sa lahat ng
concerns mo sa buhay. Baby, take me as your husband, and I will take care of everything you worry about. Gusto ko na rin naman si Luis noon. May damdamin na rin ako para sa kanya, kaya lang hindi pa kasi niya ako lubos na kilala. Marami pang bagay na hindi ko sinasabi sa kanya at marami pa rin siyang tanong na iniiwasan kong sagutin gaya ng tungkol sa ama ng anak ko. Madali ko lang namang sabihin kay Luis kung sino ang ama ni RR, kaya lang kung paano nabuo si RR, yun ang iniiwasan kong sagutin. Alam kong mataas ang tingin sa akin ni Luis, kaya paano ko ba aaminin sa kanya na malandi kasi ako noon na jowa ng kaibigan ko ang ama ni RR at nabuo siya dahil nagpanggap kami ni Ron. Sigurado, bababa ang pagtingin sa akin ni Luis. Pero sa totoo lang, okay na sana eh. Kung magiging kami ni Luis, gagaan ang buhay ko at hindi ko na po problemahin ang mag-isang itaguyod ang anak ko. Hanggang sa nagdesisyon na lang ulit ako na huwag na lang patulan si Luis. Kaysa naman sa magkunwari pa akong matinong babae sa kanya at patuloy kong ilihim yung kalandian ko noon, naisip ko okay na yung magkaibigan lang kami. At least, hindi niya pwedeng pang... natin. 28 na siya noon pero graduating pa lang sa college at kagaya ko rin siyang single mom na nagtatrabaho din. Pumapasok daw siya sa school, panggabi. At naisip ko ding kaya ko rin yun. Kaya nagdesisyon akong umuwi sa Cagayan para kunin ang mga credentials ko sa St. Paul. Nataon pa noon na magbo-blow out ang bunso naming kapatid na si Bryle dahil nakapasa siya sa board exam for civil engineers. Tumawag ako kina Papa noon para sabihing uuwi ako. Sinong kasama mo? Tanong ni Papa. Ako lang. Iiwan mo yung apo ko. Isama mo. Papa, isama mo anak. Wala akong pakialam sa sasabihin ng mga tao dito. Basta gusto kong makasama ang apo ko. Si Mama, Papa, baka magalit. Akong bahala anak. Isama mo ang apo ko ha. As expected, nagulat ang mga tao sa compound at naging bulong-bulungan ako. Pinag-aralan ko na lang ang ngumiti sa kanila kahit alam kong nilalait ako ng mga sarili kong kamag-anak. Mababa pa rin ang tingin nila sa amin kasi sa compound namin ay talagang napag-iiwanan kami. Lahat ng mga bahay nila ay konkreto na. Kami na lang yung kalahating hollow blocks, kalahating buho ang dingding, at lumang-luma na. Kinakalawang na nga ang bubong,
At kapag umuulan ay tumutulo at nilalagyan na lang namin ng palanggana o timba yung tapat ng tulo. Ganon pa rin kami noon. Nilalait pa rin kami. Pero pasalamat ako dahil hindi ko nakakitaan ng negatibong reaksyon si Mama tungkol sa anak ko. Sa halip ay naiyak pa nga siya noong yakapin niya si RR. Mahal na mahal nila ang anak ko, Kuya Bono, at sobra na ikinatuwa ko yun. Sa St. Paul, galing na ako sa registrar at naglalakad sa hallway palabas ng gate nang matigilan ako nung makita ko kung sino ang mga makakasalubong ko. Tinangka ko pa ngang umiwas pero tinawag ni Crystal ang pangalan ko. Sinikap ko na lang ding umiti sa kanila pero hindi ko matitigan ng diretsyo si Ron. Kinuha ko yung credentials ko. Bukas manamdam makukuha kasi wala daw yung pipirma. Sabi ko sa kanila kahit hindi nila tinatanong. Ayan kasi, inuna mo pa ang mag-abroad bago mag-graduate. Nakangiting sabi ni Crystal. Nagtaka ako noon kung bakit niya sinabing nag-abroad ako, pero hindi na lang ako umimik. Galing kami kay Dean. Sinabihan namin siya na magninong siya sa kasal namin. Kwento ni Crystal. Noon ay saglit ako napasulyap kay Ron. Ay, siya nga pala, Debs. Ikaw na lang mag-abay kapalit ni Trixie. Hindi kasi siya makakauwi eh. Nasa Thailand siya. Hindi daw siya pinayagan ng boss niya. Pwede ba, Debs? Alam mo, gusto ko kasi na may college friend akong abay ko eh. Kayo lang naman ni Trixie ang college friends ko, kaya sige na please. Crystal, kailangan ko kasing umabol sa enrollment sa Dumaguete eh. Kaya baka sa isang araw, babalik na rin ako doon. Okay lang, Debs. Sa October pa naman ang kasal namin eh. Padalhan na lang kita ng pamasahe para makauwi ka para sa kasal namin. Crystal, sure ka ba? Like, wala ka bang galit sa akin matapos nung nangyari dati? Debs, ang tagal na nun. Nakalimutan ko na yun, tsaka nangyari lang naman yun kasi may kasalanan din ako. Wala na yun. Kalimutan na natin yun. Basta gusto ko mag-abay ka sa wedding ko ha. Please. Okay, sige. Crystal, mag-aabay ako. Kinabukasan ay nagpunta ako sa St. Paul. 3:00 ng hapon, nakaupo ako sa waiting area dahil hinihintay ko ang release ng transcript of records ko nang biglang mag-ring ang cellphone ko. Bagong number, hindi ko sinagot. Hinayaan ko lang siya mag-ring na mag-ring. Huminto pero nag-ring ulit. Kaya sinagot ko na. Hello? Debbie, anak ko ba si RR? Nagtaka ako sa narinig ko at syempre kabisado ko ang boses ni Ron pero how come na nalaman niya ang tungkol kay RR?
Never ko ang pinost sa social media ang alinmang picture ng anak ko. At ang alam ko ay family ko lang ang nakakaalam dati na may anak ako. Sino to? Tanong ko pa rin kunwari kahit sigurado naman ako na si Ron ang nasa kabilang linya. Tinanong niya kung nasaan ako. Pinuntahan niya ako sa St. Paul at halata sa gwapo niyang mukha na hindi siya okay. May band-aid sa kabilang bahagi ng mukha niya malapit sa gilid ng mata. Nakita ko yon nung papalapit pa lang siya sa akin pero hindi ko na siya matitigan noong katabi ko na siya sa upuan. Galing kami sa inyo kanina. Susukatan ka sana para sa gown mo. Pero wala ka doon. Nakita ko si RR. At Debbie, hindi mo maitatanggi sa mukha pa lang, sa kulay ng balat, sa mata, sa ilong, sa labi. Sabi niya tsaka dinukot ang wallet niya at ipinakita niya sa akin ang litrato niya nung maliit pa siya. Sinabi rin ng mama at papa mo na itinago mo yung pagbubuntis mo. Pero hindi mo sinabi sa kanila kung sino ang ama ni RR. Ayoko kasing makagulo o makasira ng relasyon, Ron. Bago ako umalis noon, nakita ko kayo ni Crystal at okay na kayo. Ano bang gagawin ko? Nagpanggap lang naman tayo, di ba? At lalo na ngayon, ikakasal na kayo. Umayaw na sa Crystal. Siya mismo naniwala matapos niyang makita si RR. Tinanong niya sa akin kung anak ko si RR. Siyempre sabi ko hindi ko alam. Tinanong niya kung may nangyari sa atin noon. Umamin ako at yun, nagalit siya sa akin. Sa bahay pa lang ninyo pinagsasampal niya na ako. Nakalmot pa nga niya yung mukha ko eh. Umatras na siya. Hindi na raw niya ako pakakasalan. At kaya ako nandito, Debbie, para tanungin sa'yo kung mahal mo pa ako. At kung oo, pakakasalan mo ba ako? Debbie, gusto kong maging ama kay RR. Gusto kong kasama ko siya habang lumalaki siya. Kaya please, Debbie, please. Pakasalan mo ako. December 8, 2017 ay nagpakasal ako, Kuya Bono. At naging napakahirap ng desisyong ginawa ko dahil kinailangan kong pumili sa dalawang lalaking nag-alok sa akin ng kasal. Si Ron na mahal ko pero hindi ko sure kung talagang mahal niya ako. O si Luis na sure akong mahal niya ako pero hindi naman todo yung pagmamahal ko sa kanya. Bago ako nagdesisyon ay umuwi ako ng Dumaguete para magpa-enroll kasi buo na ang loob ko noon na tatapusin ko ang pag-aaral ko. Noon ko na rin inamin kay Luis yung tungkol sa kung anong klaseng babae ako noon at kung paano ako nabuntis ng lalaking sinang-ayunan ko lang na magpanggap. Panay ang tawag sa akin ni Ron noon. Pinipilit niya akong umuwi na, sa Tuguegarao na lang daw ako mag-aral ulit. Pag-aaralin daw niya ako. As in, naging bahagi talaga ng araw-araw niyang buhay ang tumawag o mag-text sa akin o mag-chat sa akin para bang mahal na mahal niya na ako talaga. Tinanong ko siya kung may totoo siyang damdamin para sa akin at ang sagot niya, mahal kita kasi ikaw ang nanay ng anak ko.
Hindi ako nasiyahan sa sagot na yon, pero may isang tanong ako na sinagot niya at umantig ito sa damdamin ko. Ron, nung nagpapanggap pa lang tayo, wala ka bang naramdaman para sa akin? Meron. Mahal na rin kita noon, kaya lang hirap akong pakawalan si Crystal. Nahihirapan din ako noon. Wini-wish ko nga dati na sana ikaw na lang si Crystal. Ikaw na maalaga, magaang kasama, mabait, magaling magluto. Kaya lang natatakot ako noon na mapunta si Crystal sa iba. Pero ngayon, Debbie, ngayong wala na talaga siya sa akin, biglang namulat ang mga mata ko kung sino talaga ang kailangan ko sa buhay ko. At ikaw yun, Debbie. Ikaw yun. I'd never gone with the wind. Just let it flow. Let it take me where it wants to go, till you open the door. And there's so much more. I'd never seen it before. I was trying to fly, but I couldn't find wings. But you came along and you changed everything. You lift my feet off the ground. You spin me around. You make me crazier, crazier. Feels like I'm falling and I'm lost in your eyes. You make me crazier, crazier, crazier. Ako na very ordinary at very average girl na dating sidekick lang, supporting role, lagi ang garap sa buhay. Nung time na namimili ako ng pakakasalan, pakiramdam ko, espesyal ako. Pakiramdam ko, ang ganda-ganda ko. Tumayo pa nga ako noon sa harap ng malaking salamin at pinagbasdan ko ang sarili ko. At napaka-ordinaryo ko lang talaga. Until napagtanto ko na wala pala yun sa itsura o estado sa buhay. Nasa kung paano ka pala makapag-project ng impact sa buhay ng iba sa pamamagitan ng iyong mga gawa at ugali. And yes, na-realize ko na dapat pala ay hindi ako naglandi noon. At tama si MR sa sinabi niyang dapat ay pinahalagahan ko ang pagkababae ko. Kaya lang nangyari na, at sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. At wala ka naman ng paraan para maitama ulit yun. Simple lang ang naging kasal ko sa simbahan sa katedral ng Tugigaraw. Sa bahay lang din ang reception, pero malaki at maganda na ang bahay namin noon dahil pinagtulungan ni na Bryle at Bianca ang pagpapatayo. Umabroad sila pareho, si Bianca sa Amerika at si Bryle sa Kuwait. Sa ngayon, Kuya Bono, ay 3 na ang anak ko. Panganay siyempre si RR na 6 years old na ngayon. Then sumunod si Troy na 4 years old. At youngest si baby Amaria na magwa 1 year old pa lang. Masaya ako, Kuya Bono, and I think I have an almost perfect family. At hindi ko pinagsisihan yung desisyon ko ng pagpili. Ginamit ko hindi lang ang utak ko kundi maging ang puso at konsensya ko. Hanggang dito na lang ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko, at maraming salamat sa panahon at tiyaga sa pagbabasa, Kuya Bono, at maraming salamat din sa pakikinig, mga kahugot. Your solid kahugot forever, Debbie. Just an ordinary P.S. song. Pa-shoutout po sana kay Lola Celia na listener mo na rin ngayon, ganoon din kay Lolo Indo,
kay Tita Lenlen at syempre sa asawa kong mapagmahal, masipag at mabait, si Luis. Pakisali na rin sina Crystal at Ron at congratulations nga pala sa kanilang first baby na si Baby Angelica. We are friends, Kuya Bono, and I wish them well. Love lots, Debbie. Just an ordinary song to a special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. I may not have much to show, no diamonds that glow, no limousine to take you where you go. But if you ever find yourself tired of all the games you play, when the world seems so unfair, you can count on me to stay. Just take some time to lend an ear to this ordinary song. Shout out kay Mark Lennon ng Malig Isabela. Shout out daw sa kanyang club. Shout out din kay Terry Sabado, Larry Guillermo of Malig Isabela. Ganun din kay John Paul Alegre of Tainan, Taiwan. Jonathan Aniban, Maria Isabel Claros. Ganun din kay Sheila Soriano, kay Kadzuki, ganun din kay Grace and Sherwin Ablao, kay Potpot, Michelle Dugayan at kay Ladilyn Lawigan. Shoutout din kay Alpha Wolf, welcome to our channel, salamat at natagpuan mo kami. Shoutout din sa mga mananahi sa Taytay Rizal, pagbati mula kay Rosemary Cornelio. Shoutout kay Carlo Hoson Vlog ng Baggaw, Cagayan. Ganun din kay Angela Garcia at ang sabi niya hello sa lahat ng Yepan Shift sa T-Day Taiwan. Hazel Santiago of Damam, Kingdom of Saudi Arabia. Ganun din kay MM Lastimosa at sa lahat no skip ads. Ayan. Salamat. And Kaja Salwagan ng Kingdom of Saudi Arabia. Ganun din kay Donalyn Polen of Taiwan. Shoutout din kay Archel Will Mauro Gavino from your dad, that's a Wilmer Gavino. Shoutout din kay Romel Official na kamukha daw ni Jordan, wala nga lang daw siyang balbas. Ayan. Lady Lore and Jane, salamat sa palagiang pag-aabang. Manang Lukbig. At shoutout din kay Kenneth Brian Rojas of Nueva Vizcaya. Ganun din kay Jomal Corcuera of Aranyag, Ramon Isabela. Shoutout din kay Charmian Vibe Gamay at Angeline Navarro from Felma Carrillo. Shoutout din kay Diana Marie Ngayan, kay Dailen Labunite of Saudi Arabia. Shoutout also to Nanette Morales and Aubrey Lopez of Lucena City from Ice Ice Bobby. Chris Villanueva of Nangalisan, Bagabag, Nueva Vizcaya. Ganun din kay Nicole James Nesperos, Riza Villanueva, Alan Angobong Abaya of Tumawin, Isabela, at mula naman kay Jason Agno Chodoro, sabi niya, pa-shoutout Kuya Bono, Chodoro family, Agno family, Ken Agustin family, iti panagladladingit mi iti ipupusay ni Lolong Minga Florencio Agno, ijay Barangay 61, Kataban, Lawag City. Baring adda kabagyan mi nga agbuybuya ditoy programam ta maamwanda. Ayan, nakikiramay kami, Jason, sa pagpanaw ng inyong lolong. Shoutout din kay Eva Justo Lay Lorenzo of Kingdom of Saudi Arabia, also to Eric of Tainan, Taiwan. At shoutout sa mag-asawang sina Bansot Perez at Maria Teresa Manantan Perez ng Inamotan, Manawag, Pangasinan. Maraming salamat sa inyo sa pagpapa-shoutout. Paunahan lang kahugot, ano? At sa iyo, kahugot na Debbie
Maraming salamat for sharing your story at sa tingin ko ay nagdulot ito ng aral lalo na sa mga teenager, mga kabataan na nasisilaw pa sa physical na appearance. Ganun talaga kapag bata-bata pa tayo, mahilig tayo sa magaganda at gwapo, pero pag nagmamature tayo, nagiging malalim tayo at ang paghahanap ng makakatuwang sabag buhay ay wala sa itsura. Nasa mas mahalaga, ugali, responsibilidad at yung mga mas malalim na katangian. At alam ko natuto din ang lahat na kailangan talaga makontento sa kung anong meron ka. At hindi dapat walang bahala talaga ang iyong pagiging babae sapagkat yan ay dalisay, At dapat mong irespeto at igalang ang iyong sarili. Bagay na hindi mo nagawa noon at mabuti na lang sapagkat maganda naman ang kinahihinatnan ng iyong kwento. Sinuwerte ka talaga sa pagkakatagpo mo kay Luis. At sa tingin ko tama yung pagpili mo kasi matured ka na. Pinili mo na talaga yung hindi gwapo pero sigurado ka sa ugali, sa pagiging responsable at siyempre sa pagmamahal niya sa'yo. Hindi ko naman sinasabi na hindi mo dapat pinili si Ron, kaya lang siguro ay mas nilalimon mo pa ang pag-iisip mo at hindi ka nagpatangay sa bugso ng damdamin mo, isang bagay na pinagsisihan mo noon, yung pagpapatangay lagi dun sa damdamin mo. Congratulations, I think that is a perfect choice. At maraming salamat again for sharing your story, Kahugot na Debbie, dito sa DKB. At sa inyo ding lahat kahugot na naglaan muli ng oras para sa ating programa, maraming salamat. Stay healthy, stay safe, and God bless us all. Subscribe.